Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor, East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sam Maria Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Ayan mga kaibigan, magandang umaga ulit sa inyo at magandang umaga sa buong probinsya ng Sorsogon. Welcome sa ating programang Issue Ora mismo, pang Miyerkules na edisyon. Katatapos na ng ating programang Fight Sana. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin tayo, Fight Sana. Live na live pa rin tayo dito po sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Bigyang daan muna natin ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, 140k manggagawa maaapektuhan sa 35 pesos hike sa NCR. Arrest warrant versus Go nakahanda na. Pagpapasara ng Pogo di pa na pag-uusapan ayon sa NEDA. Comelec official tumanggap ng 120 million pesos sa Miro ayon sa Solon. First Lady Liza dinalaw ni na Bimbi at Josh. Mukhang nagiging maayos ng usapan At narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa. 140k manggagawa maapektuhan sa 35 pesos wage hike sa NCR. At sa detalye, tinatayang aabot sa 40,000 hanggang 140,000 manggagawa ang maaring maapektuhan ng inaprobahang 35 pesos minimum wage hike sa Metro Manila kamakailan. Ayon kay National Economic and Development Authority NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito ay sakaling mapilitang magsara o magbawas ng mga manggagawa ang mga maliliit na negosyo o yaong Micro, Small and Medium Enterprise or MSMS, MES upang makatalima sa naturang panibagong aumento sa sahod. Ani Balisacan, tiyak na magreresulta ito sa muling pagtaas ng unemployment rate sa bansa, bagamat nilinaw na very negligible pa rin naman aniya ito. Ipinaliwanag din ni Balisacan na dahil naman sa lumalagong ekonomiya ng bansa ay mapagkakalooban naman ng alternatibong trabaho ang mga mamamayan na maaaring maapektuhan ng aumento sa sahod.
Samantala, tiniyak naman ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na patuloy nilang minomonitor ang posibleng impact ng anumang wage adjustment. Matatandang kamakailan ay naprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Wage Board ang 35 pesos na aumento sa minimum wage hike para sa mga pribadong manggagawa sa National Capital Region or NCR. Dahil dito, mula sa dating 610 pesos ay magiging 645 pesos na ang daily minimum wage sa rehiyon para sa non-agriculture sector at 608 naman mula sa dating 573 para sa agriculture sector sa service at retail establishments na may 15 o mas kaunti pang manggagawa at manufacturing establishments na regular na nag-iempleyado ng wala pang 10 trabaho. Sa iba pa mga balita, arrest warrant versus Go nakahanda na. At sa detalye, nakahanda si Senator President Francis Chis Escudero na lagdaan ang arrest warrant laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Escudero, pinipipirma niya ang arrest warrant sakaling hilingin ni Senator Risa Hontiveros, Chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ang komite ni Hontiveros ang nag-iimbestiga sa umanay iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO na muling magpapatuloy ang hearing ngayong Miyerkules, Hulyo 10, 2024. Si Go, isang pangunahing resource person, ay nabigong dumalo sa huling pagdinig at nagsabi na rin ang kanyang abogado na hindi darating ang alkalde sa hearing ngayon dahil sa trauma at stress. Sinabi ni Escudero na ang isang testigo ay kailangang magpakita ng medical certificate na nagbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa isang pagdinig. Handaan niya ang Senado na magbigay ng doktor para masuri ang mental o pisikal na katawan ng isang testigo kung walang pribadong manggagamot. Ang subpena ay para pilitin siyang dumalo sa pagdinig. What will happen is that as soon as she are arrested, a hearing will be scheduled, and while the hearing is being scheduled, she will be under detention first, paliwanag ni Escudero. Sa iba pang mga balitang nasyonal, pagpapasara ng POGO di pa na pag-uusapan ayon sa NEDA. At sa detalye, hindi pa napag-uusapan ng gabinete ang pagpapasara ng Philippine Offshore Gaming Operation or POGO sa bansa. Sinabi ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na sa ngayon ay nakapokus lamang sila sa pag-generate ng maraming kalidad na trabaho sa bansa. Nauna na rin sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na irerekomenda niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasara ang POGO dahil na rin sa mga isyong bumabalot dito. Tinitingnan ng posibleng alternatibong pagmumula ng kita ang gobyerno sakaling isara ang mga POGO sa bansa. Kabilangan niya nito ang pagpapalawak ng mga negosyo na siyang magge-generate ng kita mula sa income taxes, corporate taxes. Gayun din, kapag nag-import ng ilang equipment ay magdudulot ito ng tariff revenues at kapag pinagsama-sama lahat, ito ay magdadala ito ng maraming kita na nawala ng POGO. Hindi naman matukoy ni Balisacan kung magkano ang mawawalang kita ng gobyerno sakaling iban ang POGO sa bansa. Subalit sa naunang pagtaya ng NEDA ay aabot ito sa 20 billion pesos. Nauna nang sinabi ng DOLE na may 22,000 workers ang mawawalan ng trabaho sakaling iban ang POGO sa bansa. Sa iba pa mga balita, Comelec official tumanggap ng 120 million sa Miro ayon sa Sulon. Sa detalye, isang top official ng Commission on Elections or Comelec ang umano'y nagbukas ng offshore bank accounts at tumanggap ng hanggang 120 million pesos mula sa kontrobersyal na South Korean firm Miro System Company. Ayon kay Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta, ang bagong alegasyon ng korporasyon
ng korupsyon ay sapat na aniyang dahilan para tuluyang ibasura ang 18 billion pesos kontrata sa Miro na base ruling ng Korte Suprema ay void at non-existent para sa automated poll sa bansa. Sinabi ni Marcoleta na ang ginasabing Comelec official ay may 14 bagong bukas na bank accounts sa Cayman Islands sa Caribbean, China, Hong Kong, North America at Singapore na iba't iba ang denominasyon kung saan, pero ang pera nito ay umabot sa 412.2 million pesos o halos 1 billion. Idiniposito ito sa bank accounts ng nasabing opisyal mula Hunyo hanggang Marso ng taong ito. Ang laki naman. At sa pinakahuling balitang nasyonal, First Lady Liza dinalaw nina Bimbi at Josh. Sa detalye, dumalaw sa tanggapan ni First Lady Liza Marcos sa Maynila ang mga anak ni Queen of All Media, Chris Aquino, na sina Joshua at Bimbi. Base sa Facebook post ni First Lady Marcos, makikita nakahawak pa ang mga anak ni Chris sa unang ginang. Thank you Bimbi and Josh for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years. Ayon pa sa Facebook post ng unang ginang. Ang sweet naman. Agad namang umani ng positibong reaksyon mula sa netizens ang post ng First Lady. Ilang buwang naninirahan sa Amerika si Bimbi para samahan ang inang si Chris na may sakit. Matatanda ang naging magkatunggali sa politika ang pamilya Marcos at Aquino. Ngayon, very sweet na. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makaliis ang ilang paalaala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
for a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. Okay, nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating programang Isyu Ora mismo ngayong araw na ito. Miyerkules na naman po, Petsa G sa buwan ng Hulyo. At syempre maraming salamat po kay Kap Arles Hanaban ng Pamurayan para sa katatapos lang naming programang Fight Sana. Yan, mga kaganapan sa Barangay Pamurayan, sabi ni Kap Hanaban. Kahit may kumukontra sa mga programa, sa mga ginagawa niya, ang importante, fight sana. And syempre mga tugang, ang saro sa tututukan ta kang programang inya, ining post ni dahita po ini maaraman na post ni dating Kapitan Alex Soto ng Barangay Poblasyon, Castilla, Sorsogon. Yan. Ini po na sa iyang mga pigtututukan, maskit bako na nga isang kapitan, nahihiling tapo, nagaro, sabi nga ni Ninda, kung hindi si Kap Soto ang magpo-post, meron pa bang iba? Yan. Kaya minaot niya to na makuhaan ko ta ng pahayag si Kap Alex Nunong Soto, si former Kap Alex Nunong Soto, tungkol nga ni isa isyong ini na may nahiling kaya kita na piglalatag duman na mga saradit na tubo. Aw ining dami nga ito buhos. As in, itong nahiling taduman na piglalatag baga, itong na hos. As in, igwa maning dati nang nakalatag na na blue na tubo. Nagangalas kita mga tugang ang nakalatag duman ining blue yan, ining blue na nahiling ta na anano ini kadakula na tubo. I-send ko ini sa imong Harold ha. Para kaya lang paano dang pag-send ko ini. Ha? Nakuha mo na kay ang post ni Kap. Yan. Inibaga na mga tubo. Aram ko ka ini, dapat nakalubong. Tapos
ang arog kainin na tubo, masasabi ta daw na ano ini na masasabi ta ini na ano na masasabi ta daw ini na mainline. Kasi ang alam ko kay kang mainline dakula na tubo. Natata ang arog kay ni ang arog kay ni na tubo na nakalinya. Ano ang size kay ni? Ta kung duman isain mo kukuha ng main source kay ni. Ta kung duman sa luwas kang San Isidro, ang dalagan kay ni, si ina niyang ando ang makuha mong tubig kay ni. Kung malinyada ka, garo day na makaabot. Garo masakit na pakanapon mo ang tubig sa arog kayan kaharayo. Sa arog kayan kaharayo na ano na linya. Pero ang kilometro yan from San Isidro duman sa crossing going to Poblacion Castilla. Tapos ini ayan may piglatag na itom na tubo. Sisi ang naglatag ka ini ang barangay ba? O ining mga sipig sasabi mga tubero na? Diyos ko po. Ang kinag na ano, nakaano lang sa gilid kang tinampo. Ayan no. Ini sa ano ini, sa pasiring sa simbahan kang poblasyon na nahihiling ta. All in all mga tugang, parte daw ini kang 150 million loan kang Castilla na big loan sa bangko para sa water system. Sabi nga digdi sa post ni Cap Soto, di naman siguro kaipuhan na maging engineer ka or mag-adal ka sa Ateneo or sa UP para maintindihan mo na talagang ginahasa kan kontraktor ang 150 million loan. Ha? Na project kan Castilla Water System. Hilinga man daw nindo ang patrabaho kan mandurugas na kontraktor kung tama iyan na ginibukan mga iyan. Dapat kasuhan na iyan para matuto. Sayang kan pera kan tao. Sisay daw ang may bayag na opisyal kan Castilla na magkaso kan palpak na patrabaho kan na sayang na 150 million loan project sa water system. Aram ko da ay matolerate si Gob Boboy Amor at Senator Chis Escudero kan arg kaini na sistema. Tama ano? Si isay man tarang maruyag kaining ano? Maruyag kaini na sistema. Okay? Antabay lang kita mga tugang ano, igwa kitang live report hali sa Matnog. Kung saan inian manungod sa ano, manungod sa sabi niya to na ang project duman sa kan PPA. Ini po ang manungod sa expansion project kan PPA na kung saan iyaw na nga ano, nagharapot na ang tao kung
Ang nagluluwas kaya kay ni garo pasintabi lang sa word ko, garo nagkaigwaning kapabayaan ang garo nagkaigwaning kapabayaan ang LGU Matnog sa project na ini, na expansion project, na pigpabayaan kang LGU Matnog na dahil nakiaram. Ayan, isipin mo yan. Garo nagturan si Pantalig di. Okay, so yung ang nangyari kaya duman, garo nagkigwan ng kapabayaan. So ang LGU Matnog kaya tabayanan po ansa tuyang live report hali mismo diyan sa municipal administrator kan LGU Matnog si Ubaldo and Ubaldo. Ang tabayanan po. And duman nga isa pigsasabi ta na problema kan poblasyon, yan na water system. Sunod daw yan sa program of works na nilatag na tubo na kulay blue as main line kang tubig. Napig-imagine ta nga ni makasundo daw yan hanggang poblasyon kung hali ang source hali dyan sa San Isidro Papigcoa, kung dyan pigtap kaya pa daw kang pressure hanggang makaabot duman. Tapos nahiling ta ang sistema kapag latag kang tubo sa day na gud mahaloy. Pag may nagkaraw-karaw na pusaon ini kang bato, puro luho. Nahiling ta duman lang pig para latag sa line canal. Nang aram ta kaini kapos na pipeline, main line, piglulubong iyan. Mga pirang pit yan, 3 pit yata o 2 pit ang rarom. Ta main line yan Dadaluyan iyan kang water source na dapat secure iyan, nakalinyada ng maray. As in, ano ang regular size kang main line na tubo na ginagamit? Natataarog ka yan. So uro at dyan makakaulit ta si kung makaulit ako ta kayo ni si ang nagpost si dating Kapitan Alex Nunong Soto kang programa kang problemang ini. Kasi hilingonon man po sabi nga ni bako man maski bako kang engineer, pero mahiling mo kung tama ini ubako napigibo. Garon man lang ini pigwara irak duman. Garon man lang ini pigsaralya duman na tubo, pigdurudurog tong. Then iyon naan. Kumbaga okay. So bago yan mga tugang, itaw po muna ang linya kay Papa Maki para po duman sa live report niya to na konsain magkaigwa kita na yung pakikipag-ulay duman sa municipal administrator kang Matnog na si Ubaldo and Ubaldo o mas kilala sa apod na Kagnoy. Si Sir Ubaldo manungod nga ni kani kang sabi tabaga iyan na naging kapabayaan kang munisipyo kang Matnog tungkol sa expansion project kang PPA. So halatong tapo an call ni Papa Maki para sa pagtratar kang issue na ini. Okay, Papa Maki, good morning.
morning, Sir Sao, at sa lahat po ng ating tagapanood sa Bicol TV. Nandito po tayo ngayon live and direct dito po sa bayan ng Matnog, particular po dito sa lokal na pamahalaan ng Matnog, upang talakayin po natin kasama po ang administrador ng LGU Matnog patungkol dito sa expansion ng Matnog Port. Itong issue po na natalakay na atin na pong natutukan, at gano'n na din po sa permit ng reclamation under ng PRA at ilang pang mga bagay ukol dito. Nandito po Kuya Sao, ang administrador ng lokal na pamahalaan ng Matnog, si Admin Ubaldo and Ubaldo. Okay, sir, good morning po. Good morning po, Kuya Sauro. Yes, good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig. Opo, live na live po tayo ngayon sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Opo. So, sir, gusto ko lang po magkaroon ng pagkakataon para ma-clarify po yung mga issues na lumalabas po patungkol dito sa port expansion project ng PPA. Opo. Kasi may mga lumalabas po, Kuya Sauro, na nagpabaya daw po ang ating mahal na mayor tungkol sa project na ito. Yes, yan at, po ang minabuti ko pong mag-research para malaman kung ano talaga yung mga dapat gawin, no? Nung PPA, nung DOTR, at kung kinakailangan. Okay lang. Yes kung po. Kinakailangan pong magkaroon ng consultation doon sa apektadong mga lugar. Lalo na po sa local government ng Matnog in particular po. Kasi as per information po na nanggagaling sa ating mahal na mayor, nagkaroon naman daw po ito ng meeting. Naririnig niyo po ako? Yes po. Tuloy lang po, sir. Loud and clear. Nagkaroon naman daw po ng meeting, but not with the LGU. The meeting transpired with the PPA and the provincial governor. So alam po ito ni Governor Buboy Amor, ang ating mahal na governor. Pero sa batas naman po, doon sa LMRO, sa Philippine Reclamation Authority, I mean, nakalagay na bago po magkaroon ng reclamation project, even sa national level, no? Including port development, kailangan po talaga magkaroon ng environmental impact assessment. Oo. Dapat ito kinoconduct para ma-evaluate po yung mga potential na environmental, social, at saka economic impact sa project. At itong environmental impact assessment, ito po yung ginagamit sa pag-decide kung ano yung mga bagay na magpapagaan sa impact, lalo na dun sa environmental concerns sa economic aspect doon sa project. At nire-require po dyan sa Philippine Reclamation Authority Law na magkaroon ng public consultation and participation sa lahat ng stakeholders. At sa palagay ko po, dito sa anggulong ito, nagkulang yung PPA. Kasi masyado nilang inangkor yung decision nila. Doon naman sa pertinent na batas naman na under din dito sa PRA law na mayroong full jurisdiction yung PPA doon sa kanilang area, no? Yung mandate nila ay talagang malinaw, at saka mayroon dong mga provisions na ini-exempt na yung PPA sa mga general regulations or requirements ng LGU, lalo na doon po sa zoning at saka locational clearance at saka doon sa building permits, no? Pero hindi sila exempted doon sa pag-conduct ng consultation kasi doon magkakaroon ng pagkakataon yung ating mga concerned citizens na ma-elevate ang kanilang mga hinaing o anumang mga reklamo sa project.
At doon sa tingin ko, Kuya Sao, nagkulang ang PPA. Kasi even the LGU, wala silang proper coordination. Ayun. So, kumbaga na the horse was behind the cart. Nauna yung cart doon sa horse, no? Yes, oo. So, ang ako nga ang suggestion ko sa kanila, no, doon sa mga nag-oppose, no? Kasi ano rin ito yung karapatan talaga under our government, karapatan nilang i-elevate yung concern nila sa gobyerno. Pero palagay ko po, kasi hindi naman nababanggit na may karapatan yung mayor na pa-stop yan kasi national project yan. May mga exemptions nga sa mga locational and zoning clearances at saka building permits. As a national government agency, ang PPA, no, binibigyan ng konting leeway to determine ano ba yung mga projects na mapapakinabangan ng national government, no? Kaya ang pinaka-suggestion ko, Kuya Sao, dyan sa mga concerned oppositors dito sa project na to is magsiguro sila nung parang yung sa environmental protection, yung TEPO, Temporary Environmental Protection Order, na sa pagkakaalam ko, court ang mag-order niyan. Apo. Para temporarily, may stop yung construction ng project. Temporarily ma-stop po yung construction habang pinag-uusapan yung concern nila. Yes. Kasi yun lang siguro yung may jurisdiction po dyan, Kuya Sao. Pero hindi po totoo yung nagpapabaya po yung mahal na mayo. Kasi nung at the very start, pinadala niya po ako doon para alamin kung ano yung mga sentiments ng mga residente ng aming bayan. At nagkataon lang po na very insistent yung PPA na ito yung national project at walang makakapahinto po. Tama. So, siyempre, government institution at the lower level, yung LGU. National government yung implementor. So, tied din yung hands ni Mayor kasi kung private individual lang yan, kailangan ng mga locational clearance sa LGU, outright yung action ng ating mahal na Mayor dyan. So, correct. Yun lang po ang ika-clarify ko na hindi po nagpapabaya ang ating Mayor tungkol sa bagay na yan. In fact, ang marching order niya sa akin is gawin ang lahat para ma-actionan kung ano man yung hinaing ng ating mga residente sa bayan naman, no? Yun lang po. Kasi admin, yan nga ang isa sa nakikita natin dyan na parang project nga ito ng national government. Pero ang may say dito is the national, pero dapat meron itong coordination or courtesy call sa LGU Matnog. Yes, yun nga po yung in-emphasize ko sa kanila. Yung kakulangan ng coordination at consultation na ang nangyayari ngayon parang si Mayor pa yung nasisisi. Correct. Na hindi na nga siya, hindi nag-coordinate sa kanya. In fact, the Mayor was surprised when nag-proceed na yung implementation. Oo, kaya lang in the part of Mayor, kumbaga hindi niya saklaw, kahit sinong LGU, hindi yata saklaw yung sinasabi na protocol na, tigilan nyo muna yan, wala pa tayong pag-uusap na nangyari, dapat hindi muna ituloy yan. Opo. Yun na nga, kasi walang clear na wala akong makitang klaradong provision sa aking pagre-research kung may karapatan yung ating mahal na Mayor, dahil concern naman siya doon sa aming mga kababayan. Yun lang ang gusto kong i-clarify na hindi po nagpapabaya ang ating Mayor tungkol dito. May marching order din po siya sa akin. Kasi may mga ibang lumalabas na nagpabaya yung LGU. Ang nagpabaya po dito yung PPA. Ang pinagtataka ko nga po, yung manager na lagi naming nakakausap, wala na po, pinalitan yata. So, this is actually something that we have to take into account. Bakit at this point in time na pinag-uusapan itong issue na to, wala yung taong nagpapaliwanag sa amin nung side ng PPA. Siya yung pinaka-competent person to explain the reasons why. Precisely. This
came into this situation na na-elevate na dun environmental group na nagkaroon naman ng mga arrangement na agreement doon sa meeting. Kasi parang laging pinanghahawakan nila, national project ito, wala ritong pakialam ang local government. Yun na lang lagi. Opo, pero may obligation po sila, Kuya Sauro, doon sila nag-fail. Due diligence on their part before the implementation of the project. Kasi they are required by law to conduct public consultation. Kasi doon pa lang sa public consultation, pag-uusapan na kung ano yung interest ng mga mamamayan at saka yung mga apektadong mga individuals, doon pa lang parang adjustable yung proposed project. Kasi feasibility study yan. Yes. I-present it to the proponent, ipiprepare yung program based na doon sa mga napag-usapan. So kasi ano yan changeable naman yung project, di ba? It should conform with the interest of the local residents also. At saka yung development plan ng munisipyo mismo, ng local government unit. Kaya kailangan yung consultation, public consultation. Parang anong nangyari? Parang anong nangyari, admin? Nagkaroon na ng public consultation kung saan nag-ingay na yung barangay na apektado dyan. Opo, nandun na, nagpo-proceed na. Ano can stop now? That is the question. Sino po? Diba, sa tingin ko, proper court lang yan. I-elevate yung concerned oppositors, yung nag-o-oppose po dyan, i-elevate sa proper forum. Kasi, sa palagay ko naman, nag-aaral din sila ng mga mga bagay-bagay na nag-cover ng ganyang lang authority, yung kaya lang dyan na i-stop. Unless local project lang yan, national po yan, national project. At may mga batas din po silang sinusunod. Kaya lang, clear po, Kuya Sauro, na doon sa the obligation of the PPA to conduct consultation and meetings with stakeholders, doon sila nagkulang. Parang in-abuse nila yung kanilang power to expand ng kanilang area of jurisdiction. Na-dispense na nila yung dapat gawin na prior doon sa preparation of the feasibility study, nandun na yung mga findings. Hindi naman nandun siguro na yung mga inputs which would determine ano ba yung pinaka-plausible project. Ano ba yung pinaka-tamang project dyan? I think, sir, hindi naman siguro nagkulang. Talagang binaypas nila. Kasi kung ngayon nag-ano na sila. Kasi kung sabihin nilang while building. Sabihin nila yung kasi ang ano ko lang naman po dito, siyempre as the municipal administrator, I have to I have to tell these things para po maklarify lang po sa public, not because we are siding with the PPA or with the residents, nasa middle ground po dito ang ating mahal na mayor. But as much as we can do, yung interest din po ng aming mga kababayan hindi dapat ma-disregard sa bagay na yan. Yes, sabi mo nga, baga admin, from the very start, nung nagkaroon ng public consultation, ikaw ang pinadala ni Mayor. Hindi naman po talagang kailangan ang presensya ni Mayor. Sa pagkatao mo lang bilang administrator, it means kung ano ang boses ni Mayor, ganun din ang boses mo. Clear po yan. Kasi wala namang karapatang ang administrator ng walang go signal precisely po ng Mayor. At klarado po yung go signal ng Mayor sa akin, may orders sa akin. Alamin ang mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa ating mga kababayan. But may limitations, of course, kasi national government yan. At tinignan ko nga dito na talaga yung PPA, may degree of exemption sa mga local government requirements like zoning, locational clearance at saka building permits. Ayun. So, doon sa environmental concern, syempre, na-raise na sana yan noong consultation phase. But now, ang nangyayari, nagpo-proceed yung project, nagpo-consult sa barangay, which is not the right way to do it. Diba?
Nung pumunta nga kami dyan, admin, kitang-kita namin, pinag-uusapan pa lang yung 15 meters radius kung ibibigay o hindi. Pero yung na-construct na nila, wala nang 10 meters yung yung distance na sa hinihingi na 15 meters. Yun ang nakakalungkot doon. Kaya, I don't know kung yes, admin. Hello na po, tol. Opo. Kuya Sam, opo. Sabi ko nga kanina, pumunta tayo dyan, yung napag-uusapan dyan, yung hinihingi ng mga constituents, yung 15 meters radius na ibibigay na hinihingi nila. Ang problema, nung pumunta tayo dyan, wala nang 10 meters yung distance sa, sa tabing dagat. Nasemento na nila, nalagyan na nila ng ng buhos. Paano pa kaya yung 15 meters na hinihingi? Yun na nga po, ang ano dyan siguro, Kuya Sao, i-elevate nila sa court para magkaroon ng ng temporary restraining order sa implementation. Sa tingin ko yan ang At saka admin, you say while ago na Katleya gusto niya ma-settle yan once and for all. Dapat lang po. Hindi naman. Opo. Kasi ang nilalagay dito si Mayor Katleya na yun nga parang nalagay po siya sa alanganin dahil dyan po sa hindi pag-exercise ng due diligence ng PPA. Oo, kasi may mga requirements din silang i-comply sa Philippine Reclamation Authority, not only with the LGU, kasi sa LGU talaga exempted sila sa mga clearances. Kaya, as a government entity, sa taas pati national government. How about sa i-dispense, Kuya Sauro, yung consultation na dapat ginawa nila sa ating mahal na mayor, sa mga concerned municipal officials, sa committee, at saka doon sa apektadong barangay. Yan nga po Yun. Kasi walang exception sila doon. Yan nga po ang nakakasakit ng loob. On this matter. Yan po ang nakakasakit ng loob. Paano? Okay lang sa contractor, okay lang sa PPA. Paano pag nagkaroon ng distraction? Ang sisisi naman si Mayor dahil hindi nakailang. So, actually, ang sabi naman, wala nang project na magiging ganyan. Hindi na pwede, hindi na siya papayag. Dapat lang. Kasi siya ng action. Ang kawawang mayor ang nalalagay sa alanganin. Pinagsususpetsahan pa na kasabot ng PPA, nalagyan ng PPA, kasama sa loob ng sir? Dahil po yun sa katotohanan kasi ako nga po yung nakikipag-usap doon kahit sa project manager kung paano talaga yung the best solution na win-win para sa PPA na din at saka yung concerned individuals, concerned natin. Yes. At isa pa po sir, sa nakikita natin ditong kakulangan sa communication, kung you said while ago na nakipag-usap na pala yung PPA sa provincial government. Sana man lang sana man lang information came directly from the mayor herself. Tinawagan niya po ako. Kasi if you will take notice, Kuya Sauro, I just assumed office this year, So, this was siyempre malayo ng napag-usapan na ito before. And she told me na walang pag-uusap, walang consultation ng PPA sa local government unit of Matnog. But she was privy that there was a meeting between the provincial government. Yun nga po ang pinupunto natin. Honorable Governor and the PPA. Yun nga po ang pinupunto natin. May pag-uusap na pala ang provincial government with the PPA. Sana man lang po ang provincial government kinol ang atensyon ng LGU Matnog or ni Mayor Katleya So. Yes. Yun ang dapat. That should be the usual yun nga po ang nangyari. Ang sisi tuloy na kay Mayor. So sir, ano po ang lang naman ano po ang next move natin, sir? Ano po? Ano po ang next move ng LGU Matnog sa bagay na ito? Wait and see. Kasi sabi naman ng diba, doon sa Zoom meeting, nagsabi naman yung undersecretary that they will take into consideration what had been stated, yung mga problema, concerns ng mga residents ng Barangay Tabunan at saka Barangay Caloocan.
But siyempre, continuing na yung ngayon, yung construction. Kailan yan? Yun ang tanong, no? So, but I would like to let the public know, lalo na ang mga taga-Matnog, na hindi po nagpapabaya si Mayor Catlea dito sa usapin na ito. Dapat, sir. May marching order na po siya sa I mentioned before. Dapat, sir. Ang para sa akin dyan, lagyan na lang ng malalaking billboard dyan. Sa inyo ang construction, sa amin ang distraction. Kasi ganyan lang eh. Ilan po. Oo, parang sa amin ang construction. Tapos sa inyo na lang, bahala na kayo sa distraction. Bahala na sumagot sa mayor sa distraction. Parang ganyan eh. Kaya dapat po talaga wala nang project na ganyan dito sa Matnog. Kasi sa kahuli-hulihan. Siguro yun yung yung dahilan. Kaya sa ngayon wala po dyan yung si Port Manager Art Galindez. I was the one who attended the meeting at the Sangguniang Bayan. He was the one who attended the meeting, consultation meeting at the barangay area of Barangay Caloocan. Oo nga eh. He was nowhere. During the Zoom meeting, I could have asked him some questions related dun sa napag-usapan nung meeting sa Caloocan. Kasi insistent din naman kami before na ibigay na yung 15 meters para kahit may future expansion sila, basta ma-maintain yung 15 meters, walang reklamo yung mga kababaryo natin, walang reklamo, hindi masyadong kalabisan na question na pwede namang pagbigyan talaga ng PPA kung tinitignan din nila yung angle ng local concerns. Alam mo admin, nung may conformity din naman yung local at saka national in terms of developmental projects. Dapat hindi naman na di-disregard yung local interest. Alam mo nga admin, ang tingin ko dyan, nung nag-video tayo dyan sa harap ng ongoing ng construction ng expansion ng PPA, hindi ko alam kung ang kinoconstruct dyan, isang mansion na bahay. Ang taas kasi ng ang taas ng bakod na binigay na nilagay nila. Akala mo may mga itatago eh. Hindi ganun talaga ang ng structure ng PPA. Security, na rin siguro. Security reasons. Diyos ko naman. Karamihan talaga ng mga ports, ganun ang enclosures. Kaya lang, parang nasobrahan naman yun. Kasi, rin yan, transit point, transit area of some illegal goods. So, kailangan din i-secure yung perimeter. Pero ang nakita natin, dikit na dikit doon sa sa seawall ang ginawa nilang fencing. Sana naman lang. Doon na alam po yung ating mga kababaryo. At doon susulat tayo doon. Pakita mo nga yung papaharol yung dikit na dikit. Approval, susulat po tayo doon sa contractor kasi yung fencing ay covered na yan ng building licensing office ng LGU kasi kasama yan doon sa mga powers under the National Building Code of the Philippines, doon sa Section 301 Building Permits, Item B Accessory Permits. These permits include among others yung fencing. Ayan. So susulat tayo kung may na sila, may fencing permit po. Yan kung nga. Wala pa, baka pag-aralan natin, baka pwedeng mag-intervene dun sa fencing aspect yung LGU. Kasi may provision naman na dapat humingi sila ng fencing permit. Yes po. So very clear po, klarado po admin na hindi po ever since nagpabaya ang LGU Matnog sa pamumuno ng ating mayor na si Mayor Catlea. So sa usaping ito. Yan po ay clear naman na hindi po nagpapabaya. At saka nandito, gumagawa po ako ng mga necessary actions ng LGU para mapatunayan po na yung marching order niya is to protect the interest of the local residents ng dalawang barangay. At saka in particular, in general, yung population area. Kasi definitely meron yung adverse effect pagka malakas. Yan. Okay po, admin. Maraming salamat po si Matnog
Administrator Ubaldo M. Ubaldo para sa ating exclusive interview. Okay, Maki? Yan po ang ating mga karagdagang impormasyon mula dito sa lokal na pamahalaan ng Matnog. Para sa programang Isyu Ora Mismo, Maki Gomez, Bicol TV. Maraming salamat, Maki, sa naging pakikipag-usap natin kay Matnog Municipal Administrator Ubaldo M. Ubaldo. And mga tugang, yan po ang talagang sabi nga niya to na talagang naging kontrobersiya dyan sa Matnog na kung saan sinahutan pa si Mayor na naka-transaction na o kung ano-ano pa niya kang may sa project na ini. But very clear po ang sinabi ni Admin Ubaldo na nalaman na lang nila nagsimula na ang construction. Then kung hindi pa nag-ingay ang Matnog, hindi magkakaroon ng public consultation. Ano pa ang silbi ng public consultation? Na sinimulan na nyo ang trabaho. It means, ito yung typical na sinasabing nauna na ang karwahe sa kabayo. Oh my golly. Good morning, Sir Saro. I'm watching from Embarcadero, Huban. Good luck on your program from Sir Hill Militante. Good morning, SM Sao from Sir Ian Rinoballes. Basta tulong mabilis kay Sir Ian Rinoballes. Good morning po kay Sir Oli Napili Hamisola. Si SM Estela Duran, magandang umaga po. Sabi ni Cap Alex Nunong Soto, iyo na yan ang main na blue. Ito bagang pikpeling mo ba ito Harold? Yan, hilingon ta daw. So topic ta kaya kanina, iyo ini na na mainline kang kang water system kang barangay poblasyon, kang Castilla. Parte daw ini kang loan. Parte daw ini sa loan na 150 million na pipe laying dyan sa going to barangay poblasyon na kung saan garo lang ini binugtarak na tubo dyan sa Tinampo. Sinurok pa sa line canal. Ayan, sinurok pa sa line canal. Iyan ang ilinga may diyot man natahob, pero natahoban na lang yan kanaghurulog na duta. Iyan daw ang tama daw po yan. Naghapot lang kita, bako man kitang engineer, broadcaster lang kita, pero tama daw yan ang sistema na ilatag lang dyan ang mga tubo na ginamit sa water system going to poblasyon. Hilinga daw po yan. Kung tama yan na nilatag lang dyan sa gilid kang Tinampo, sa iraram pa kang kang line canal. Aram tapo baga na ang pipeline, pag main line, apisar na lulubong sa duta, dakula ini na linyada. Pero lang ang ang diameter. 3 lang yata yan o 4. Hanggang saan makakarating ang pipeline mo? Abot hanggang poblasyon ang pipeline. Ang problema, ang laog na tubig kung hanggang saan makakarating. Hanggang saan kaya? Kasi ata may pasagkahon dyan. Pagsag ka pa lang, baad pupungak-pungak na yan dahil nakasag ka dyan sa ang boundary kang San Isidro and poblasyon. Sa inyan hanggang sa inyan makaabot. Bad hanggang dumaling yan sa pili. Kung swertehon ka pa. Yan po naghapot kita kung iyon na talaga yan ang main line kang tubig. As in, sain iyan makaabot. Hanggang nga ningunya sa poblasyon dahil mangkitubig. Sa poblasyon Castilla. The next thing na hapot niya to, daiba talaga, kaiba sa 150 million loan
ang pagtakod kang tubig sa kada harong. Hanggang sa lang ang saklaw kang 150 million loan. Iyon na ang pighapot niya to na dapat masimbagan, asin dapat maging transparent kita. Iyan ho, iyan ng host, baka mo niyang tubo, host iyan ta nakaburubod nga ni. Nahihiling ta, sain iyan, paduman. Oh, may pikarag lang sa gilid kang tinampo na gripo. Gusto sabihin, dahil yun makatakod sa mga harong-harong lang. Bahala ka na mag-alog, magluwas ka niya sa harong mo. Paano kung wadain ng kakayahan mag-alog ang nasa residente? Kung gurang na, panuhon iyan. As in, harayuon pa mga tugang ang distansya kaan sa sa tinampo kang sentro kang poblasyon going to Gawad Kalinga. Ayan na piglilinyan, dyan lang yung sa tapat kang simbahan kang poblasyon. Paano na yan makaabot duman sa Gawad Kalinga kung araw lang kaya ang linya? Itom na tubo, itom na hose, itatakod mo dyan sa blue na saday lamang nga ni ang tubo na kukuhanan mo. Bahad sa unahan pa lang kaya, hindi pa nakapaliko going to Gawad Kalinga, pungak-pungak ng tubig. Diyos kong mahabagin. Bena mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaarap kung sa ito yung programang Issue Ora mismo ngunya na Wednesday. Yan sa gabo, salamaton po kay Ma'am Gloriosa Lolo sa padagos na stars na pigpapadara niya. Happy watching man kay Sir Oli Napili Hamisola, Ian Rinoballes, Hil Militante at si Cap Alex Nonong Soto, si Ma'am Bebot Hilihanoras, Marinaldo po sa Indagabos, at si Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue Ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Issue Ora mismo sa Bigo TV.